Hey guys, Assalamualaikum and welcome again sa Amer TV. So pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pag-order ng mga items sa Facebook Marketplace. So may nakita ako ditong dumaan sa aking newsfeed. So post siya ng radyo, Todo Aklan 88.5 FM. So buyer na scam matapos mag-order sa Facebook Marketplace, imbis tablet, wipes with phone stand ang dumating, okay? So yun yung headline ng balita. So as you can see, ito si Kuya, umorder siya ng tablet online worth of 1,399 pesos. So medyo malaki na rin yun. Okay, so ang dumating is yung wipes at saka yung phone stand. Okay, so ngayon mahihirapan ngayon siyang ibalik yung item. Ang kagandahan kasi pag sa Lazada or di kaya Shopee kayong umorder, so may time talaga sila na binibigay para ibalik yung item. For example, na-scam kayo. So ganito, na-scam si Kuya. So at least yung pera nyo is safety pa rin, yung binayad nyo sa inyong seller. So safety pa rin yung pera nyo guys, kasi hindi pa yan binibigay ni Lazada yung pera or di kaya si Shopee. Pag nagbayad kayo ngayon, so dumating yung item, so yung pera nyo is naka-store pa rin or nandun pa rin kay Lazada or di kaya kay Shopee. So pwede nyo ibalik yung item, pwede kayo mag-send ng item pabalik dun sa seller and then ibabalik nila yung pera nyo. Compare dito sa Facebook Marketplace at saka sa TikTok, so hindi talaga mababalik yung pera nyo. Okay, so ang mangyayari niyan is may scam talaga kayo. So mahihirapan kayo makuha yung pera nyo pag na-scam kayo dito sa Facebook Marketplace. So ang kagandahan talaga pag umorder kayo ng mga mahal na mga item, so I recommend na doon na lang kayo sa Lazada or di kaya sa Shopee, kasi may chance pa na mabalik yung pera nyo pag na-scam kayo. Okay, so may mga video naman ako na ginawa kung paano mag-return ng ating item sa Shopee. So visit nyo na lang. So ngayon, ito si Kuya, kawawa talaga kasi hindi na may babalik yung kanyang 1,399 pesos. Kasi once na nag-block na yung account ng seller sa marketplace, so wala na talaga, hindi na mahabol yan. So ang mangyayari niyan is hindi na may babalik yung pera ni Kuya. Okay, so ayan, ito yung yan yung seller, Hansong tablet. So ayan, ito yung mga ibang pictures. Kawawa talaga si Kuya, sayang yung pera. So ayan, para hindi na tayo may scam ulit, so yun lang yung ma-advise ko sa inyo. Kung order kayo ng mga item, lalo na yung mga mahal, so doon na lang kayo sa Shopee or di kaya Lazada, kasi may chance pa na may balik yung pera natin pag na-scam tayo. So kung sa TikTok naman or di kaya sa Facebook Marketplace, so mahihirapan tayo kasi pag ganun na nga, pag nag-block or di kaya dummy account lang pala yung gamit nung seller natin, so hindi na natin siya makukontak. So wala na, yung pera natin wala na. So sa Lazada and Shopee, so may third party dyan. So ang magiging third party natin si Lazada, so at saka si Shopee. So between seller and the buyer, so ang third party natin is si Lazada and Shopee. So pwede nilang i-hold yung pera natin pag na-scam tayo. So ang kailangan lang natin, picturean natin yung ating item which is na-scam tayo, and then i-send natin dun sa kanilang office or dun sa kanilang application para ma-receive nila na mali yung napadala na item. So ibabalik nila yung pera natin dun sa ating Shopee wallet or di kaya Lazada wallet. Okay, so I hope yun lang muna sa ngayon. Thanks for watching. So sana nakatulong ito sa inyo. Don't forget to subscribe to Amer TV for the latest videos na aking i-upload. Sukran and wassalam.